Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Eman. Taong 1950. Probinsya ng Bukidnon. Masayang namumuhay sa kanilang maliit na tahanan ang mag-amang Tatay Saturno at Eman. Simple lamang ang pamumuhay at malayo sa gulo. Isang albularyo si Tatay Saturno. Kasama nito sa panggagamot ang anak na si Eman. Sakto lamang ang estado ng pamumuhay ng mag-ama. Hindi ganong kahirap, ngunit hindi rin mayaman. Libreng nanggagamot si Tatay Saturno sa kanilang mga kabaryo. Hindi ito tumatanggap ng kahit anong ibigay ng mga pasyenteng nagagamot. 10 taon pa lamang si Eman. May kaalaman na ito sa mga halamang gamot at uri ng panggagamot. Maraming tao ang humahanga sa kakayanan ni Tatay Saturno. Ngunit may mga taong naiinggit sa mag-ama. Isa na doon ang mag-amang kapitan at alkalde ng lugar. Tawagin na lamang natin sa pangalang Renan ang kapitan. Samantalang Elias naman ang itawag natin sa alkalde. Tay, nariyan na naman po yung mga tauhan ni Mayor kasama si kapitan. Umaaligid sa bahay na para bang may gagawing masama anumang oras. Wika ni Eman sa ama. Sumilip lamang sa bintana si Tatay Saturno at napailing na lamang. Hayaan mong mapagod sila kakabantay sa labas ng ating tahanan, anak. Wala din naman silang mapapala dahil wala tayong ginagawang masama. O siya, matulog ka na at bukas ay maaga pa ang pasok mo sa eskwela. Huwag mo na lamang isipin ang presensya ng mga yan. Ako na ang bahala. Tugon ni Tatay Saturno. Napanatag naman ang kalooban ng bata. Natulog na ito at hindi na lamang nag-isip ng masama. Kinabukasan, maaga pa lamang nagising na si Emma nang marinig na tila may kaalitan ang ama. Dumungaw lamang ang bata sa bintana. Nakita ang ama na kausap ang kapitan ng baryo. Pasensya na po, kapitan. Pero sa ngayon wala pa akong may bibigay sa'yo. Wala naman akong kinikita sa panggagamot. At tanging palayan lamang ang siyang pinagkukuhanan namin ng makakain. Kaya kung sisirain ninyo ito, ano pang may bibigay ko sa inyo? Wika ni Tatay Saturno. Kahit paslit pa lamang si Eman, nauunawaan na niya ang nais ng kapitan. Kuinelyuhan ni Renan ang matanda saka sinabing, sa susunod na buwan, babalik ako dito sa tahanan niyo. Siguraduhin mong may bibigay ka na. Dahil kung hindi lang ang palayan niyo ang mawawala sa inyo. Tandaan mo yan, tanda. Banta ng kapitan. Abat, tandaan mo rin, Renan. Kahit na ikaw ang kapitan sa baryong ito, mas matanda pa rin ako sa iyo at nakatungtong ka sa lupa ko. Kaya wag mo akong babantaan dahil mahirap akong kaaway. Wika ni Tatay Saturno. Tumawa lamang ng malakas ang lalaki. Masama nitong tinitigan ang ama. Sa lahat ng tao sa baryong ito, ikaw lang at ang anak mo ang hindi natatakot sa banta namin ng aking ama. Aba naman, mukhang lumalaki na yata ang ulo ninyo. Dapat na yatang putulin ang sungay na tumutubo. Hindi na kayo nakakakilala.
Abat sa'yo pa talaga nang galing ang katagangyan, Renan. Kayo ata ng ama mo ang lumalaki na ang ulo at humahaba ang sungay na dapat nang putulin. Bueno, ayokong makipagtalo sa'yo, lalo na't ayoko ng gulo. Hayaan mong sa susunod na buwan, magbibigay na ako ng buwis para sa palayang ko. Mabuti naman kung ganun, Mang Saturno. Nagkakaunawaan tayo. Wala nang mahabang usapan. Babalik na lamang ako sa susunod na buwan. At pakiusap lang, pakihanda na ng perang kailangan ko. Huling wika ni Renan, sabay alis sa bakuran ng matanda. Nang makaalis ang binata sa tahanan ni Tatay Saturno, kagad namang nilapitan ni Eman ang ama. Tay, bakit naman ho pinapayagan mo na ganunin ka lang ng lalaking yon? Halos luhurang ka ng mga kabaryo natin. Tapos siya, gaganunin ka lang? Tsaka bakit naman po magbabayad tayo ng buwis sa sarili nating lupa? Di naman po ata patas yung bagay na yon. Mula nang naupo yung tatay niya, mas lalong humirap yung baryo natin eh. Tanong ng batang si Eman. Hinimas ni Tatay Saturno ang ulo ng anak. Tumabi ito at tumitig sa mata ng bata. Darating ang araw na sisingilin sila sa kanilang kasakiman. Tandaan mo, anak, palaging may awa ang Diyos sa mga taong naghihirap at may parusa sa mga taong mapagmataas. Darating ang panahon na magbubunyi ang ating baryo kapag nawala na ang mag-ama na yan. Pagpapaliwanag ni Tatay Saturno. Hindi man maunawaan ni Eman ang sinasabi ng ama. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. Kailangang matapos ang kasamaan ng mag-amang kapitan at alkalde. Gayunpaman, wala itong kakayahan upang gawin ang bagay na yon. Kaya naman minabuti ni Eman na makinig sa sinasabi ng ama upang balang araw maging handa ito sa mga magaganap. Lumipas ang panahon, unti-unting nagbinata si Eman. Ngunit isang kaganapan sa buhay ang biglang dumating. O tay, bakit po kayo nakaitim? May patay po ba? Tsaka mukhang mugto po yung mga mata nyo. Wika ni Eman. Natahimik lamang si Tatay Saturno. Tumabi ito sa anak at mahinang sinabi, mula ngayon, makakasama na natin si Emil, pinsan mo. Kakamatay lamang ng tiya at tiyo mo, kaya paparoon tayo sa kanila upang makiramay sa pinsan mo at asikasuhin ang mga dapat ayusin. Tugon ni Tatay Saturno. Natahimik si Eman. Hindi man siya malapit sa tiyo at tiya, ngunit naawa ito sa pinsan. Kagad nag-asikaso si Eman. Nagpunta ang mga ito sa bahay ng pinsan at nakiramay. Pagkarating sa tahanan nito, kinausap kagad ni Eman ang pinsan niya. O Emil, magpakatatag ka. Huwag kang mag-alala dahil nandito kami ni tatay bilang pamilya mo. Wika ni Eman. Pinunasan ni Emil ang luha. Matamis na ngumiti kay Eman. Maraming salamat, Insan, dahil hindi niyo ako pinabayaan. Wika ni Emil. Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, sumilip sa kabaong si Eman. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang iba't ibang insektong lumalabas sa bawat butas ng katawan ng tiyuhin at tiyahin. Kaya naman, dali-daling lumapit ang binata sa ama.
Tay, ano po ba ang sanhi ng pagkamatay nila Tiyo? Tanong ni Eman. Napatingin ng seryoso si Tatay Saturno sa anak dahil sa tanong nito sa kanya. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan, anak? Tay, napansin ko ang mga insektong lumalabas sa mga butas ng katawan nila Tiyo. Senyalis yun na binarang sila. Tama po ba ang hinala ko? Tanong ni Eman. Napangiti si Tatay Saturno. Namangha ito sa mga sinabi ng anak. Talagang malalim na ang iyong kaalaman sa mga ganitong bagay. Huwag ka na lamang mag-ingay dahil baka may makarinig sa'yo. Tugon ni Tatay Saturno. Pero bakit hindi mo sila tinulungan at ginamotay? Paano ko gagawin ang bagay na yan kung hindi naman sila lumapit sa akin? Ni kinausap ako tungkol sa kalagayan nila. Wala silang sinabi. Wika ni Tatay Saturno. Natahimik si Eman. Hindi na lamang ito nag-usisa o nagtanong pa. Walang nakakaalam sa tunay na naganap sa mag-asawa bukod sa mag-ama. Matapos mailibing ang mga magulang ni Emil, tumira na ang binata sa bahay ng mag-ama. Itinuring naman ni Emma na kapatid ang pinsan at kalaunan naging magkasangga ang dalawa. Kapwa tumutulong ang magpinsan sa panggagamot ni Tatay Saturno. Ngunit hindi interesado si Emil na matutunan ang lihim na karunungan. Hindi kagaya ni Eman na mula noong bata pa inaaral ang bawat ginagawa ng ama. Hanggang sa isang araw, umalis ng tahanan si Tatay Saturno. Naiwan ang magpinsan. Nang makaalis si Tatay Saturno, may dumating na mag-ama. Akay-akay ng isang matandang lalaki ang isang binata. Kaagad na tumayo ang magpinsan at pinuntahan ang parating na pasyente. Tulungan niyo ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Ilang araw na siyang ganito. Walang malay. Kadalasang nagwawala. Wika ng matanda na hindi na napigilan ang sarili na mapaluha. Kagad namang nagkatinginan ang magpinsan dahil kakaalis lamang ni Tatay Saturno. Manong, ano po bang may paglilingkod namin? Kakaalis lang kasi ni Tatay Tanong ni Eman. Pakiusap, iho. Tulungan niyo ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Labis na ang aking pag-aalala sa nangyayari sa kanya. Wika ni Mang Vino. Pero kakalis lang po ni Tiyo Bumalik na lamang po kayo sa ibang araw. Wika ni Emil. Lumuhod ang matanda sa paanan ng dalawang binata. Mga iho, kung uuwi pa kami, baka mapahamak na ang anak ko. Palala ng palala ang nangyayari sa kanya. Hihintayin na lang namin si Saturno. Muling wika ni Mang Vino. Napailing na lamang sa Eman. Tinignan nito ang pasyente. Tila natutulog lamang ito ngunit namumutla ang labi. Pwede ko po bang malaman kung ano po nangyari sa kanya? Kailan pa ho siya nagaganyan? Tanong ni Eman. Nagpunta ang anak ko sa karawan ng tropa niya sa kabilang baryo. Tapos pag uwi niya, may daladalang kawayan na parang hinatngat ng kung ano. Itatapon ko nga sana.
Kaso nagalit siya at sinubukan akong gagatin. Tugon ni Mang Vino. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nagkaroon ito ng hinala sa nangyari sa binata. Maaari ko po bang hawakan ang anak mo? May kukumpirmahin lamang po ko. Tanong ni Eman. Natigilan naman ang matanda. Tila nag-aalinlangan na ipagalaw ang anak kay Eman. Huwag po kayong mag-alala. Iyang pinsan ko ang katuwang ni Tiyo sa panggagamot. Kaya naman wala ka pong dapat ikabahala. Pagpapanatag ni Emil. O sige, wala na akong pagpipilian. Pakiusap lang, iho. Huwag ka sanang gagawa ng ikapapahamak ng anak ko. Wika ng matanda. Napatango na lamang si Eman. Hinawakan ang pulso ng pasyente, maging ang noo nito. Napaatras ang binata nang malaman ang nangyari sa pasyente. O insan, ano nangyari? Namutla ka yata dyan. Ano bang nakita mo? Tanong ni Emil. Tama nga ang hinala ko. Nayanggaw ang pasyente. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para magamot ang pasyente. Tugon ni Eman. Nayanggaw ba ka mo? Paano naman yun nangyari? Ibig bang sabihin, isa sa mga kaibigan ng anak ko ay aswang? Wala pong kasiguraduhan kung sino ang nangyanggaw sa anak mo. Isa pa, kung nalalaman man yun ni Eman, hindi niya maaaring sabihin sa'yo dahil baka pagmulan lang ng gulo. Magtiwala lang po kayo sa pinsan ko. Sana magtagumpay siya. Wika ni Emil. Kagad namang pumasok si Eman sa silid ng ama. Kinuha nito ang garapon na nakapatong sa maliit na altar. Malapit nang maging ganap na aswang ang pasyente. Hindi ko na sinabi sa ama niya kung gaano kaseryoso ang problema dahil baka mag-alala ng sobra eh. Wika ni Eman. Kagad nitong kinuha ang mutya ng ama na nasa loob ng maliit na kahon. Maging ang garapon ay kinuha din ng binata. Huwag mong sasabihin sa akin na gagamitin mo yan para alisin ang sumpa sa pasyente. Insan, maaari kayong mapahama kapag nagkataon. Wika ni Emil. Ito lang ang tanging paraan para maalis ang sumpa sa pasyente. At kapag hindi ko ito ginawa, maraming tao ang mapapahamak. Alam mo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Tugon ni Eman. Kagad itong lumabas at nilapitan ang pasyente. Saka nagsimulang mag-usal ng orasyon. Ngunit nakailang ulit na ito sa pagbigkas ng dasal. Hindi pa din nagigising ang binata. Wala nang nagawa pa si Eman. Sandali itong nagpahinga at makalipas ang ilang minuto. Muli nitong ipinagpatuloy ang panggagamot. Pag-usal ng dasal, nagpakawala ito ng malaking salagubang. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang pumasok sa katawan ng anak ang insekto. Nahihibang na ba ang batang yan? Bakit niya hinayaan na pumasok sa katawan ng anak ko ang napakalaking salagubang? Nag-aalalang tanong ng matanda. Kumalma lang ho kayo. Sa halip na magduda sa kakayahan ng pinsan ko, magdasal na lamang po tayo na malampasan nila ang nangyayari, lalo na ang anak mo. Wika ni Emil. Napaupo na lamang ang matanda.
Lalapit pa sana ito sa anak ngunit bigla na lang bumangon ang binata. Nagsuka ito ng likidong itim at napakasangsang ng amoy. Ilang sandali pa, isang itim na sisiw ang lumabas sa mismong bibig ng pasyente. Kahawig ito ng isang uwak. Hindi na nakayanan pa ng matanda. Kagad itong tumayo at lumapit sa anak. Pipigilan pa sana ito ni Emil, ngunit nagsalita si Eman. Hayaan mo siyang linisan ng kanyang anak. Tapos na din naman ako sa aking panggagamot. Magiging maayos na po ang anak mo. Wika ni Eman. Napatuloy pa din sa paghahabol ng hininga. Kagad namang kumuha ng tubig si Emil at iniabot sa pinsan. Ilang sandali pa ay nagising na ang pasyente. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa inyo. Tama nga sila. Minana mo ang galing ng iyong ama sa panggagamot. Wika ni Mang Vino. Wala po yun eh. Ginawa ko lang po ang Hindi na naituloy pa ni Eman ang sasabihin. Napansin ito ang presensya ng ama. Kanina pa ako nanonood sa ginagawa mo, anak. Napatunayan mo sa akin na anak nga kita. Wika ni tatay sa turno. Kagad namang lumuhod sa paanan ng ama si Eman. Patawad po tay. Ginamit ko ang mga ito kahit na ibinilin mo sa akin na huwag itong gagalawin. Handa po akong harapin ang ipapataw mo sa aking parusa sa paglabag sa utos mo. Wika ni Eman. Natawa naman si tatay sa turno at pinatayo ang anak. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon gayong nakapagligtas ka ng buhay? Natutuwa ko sa pagiging seryoso mo sa lahat ng itinuro ko. Mahusay ang iyong ginawa at napabilib mo ko, anak. Wika ni tatay sa turno. Labis ang pasasalamat ni Mang Vino kay Eman. Nagbibigay pa ito ng malaking halaga. Ngunit hindi ito tinanggap ng mag-ama. Matapos ang araw na yon, inumpisahan na ni Emma na manggamot ng kanilang mga kabaryo. Ngunit kapag malulubhang karamdaman, si tatay sa turno na ang nanggagamot. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging tanyag ang mag-ama sa larangan ng panggagamot. Marami ang dumadayo sa baryo upang magpakonsulta sa mag-ama. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na sa gahaman na alkalde ang mga kaganapan sa tahanan ng mag-ama. Anak, baka naman gusto mong singilin ng buwis ang mag-amang manggagamot. Bali-balita ko, dinadayo na sila sa kanilang tahanan. Wika ni Mayor Elias. Nagbibigay naman sila, Papa. Pero buwis lamang para sa kanilang maliit na sakahan. Kailangan ko bang dagdagan? Tugon ni Renan. Aba oo naman. Pinagkakakitaan na nga ata ng mag-amang yon ng panggagamot. Kapag umalba, alam na nila ang mangyayari. Kung hindi man madaan sa santong usapan, daanin natin sa santong paspasan. Yan. Anak nga kita. Manang-mana ka sa akin. O siya, dalian mo ngayon mismong araw na ito. Nais kong makahawak ng pera galing sa matandang yon. Utos ni Mayor Elias. Tumango naman si Renan at kagad na umalis. Nagpunta sa bahay nila Eman.
Pagkarating sa tahanan ng mag-ama, napakaraming tao na ginagamot. Insan, si Kapitan Renan, nandyan ho. Ano naman kaya yung gagawin niya dito? Bulong ni Emil. Kagad namang lumapit si Tatay Saturno sa kapitan. Ngumiti at magalang na bumate. Ano pong may paglilingkod ko sa iyo, Kapitan? Pasensya na kung hindi kita maaalok na maupo. Napakarami kasing nagpapagamot. Wika ni Tatay Saturno. Ayos lang naman, Mang Saturno. Naparito lamang ako para maningil ng buwis. Napag-utusan lang ako ng ating butihing mayor. Mukhang lumalago na ang negosyo nyo. Baka naman pwede nang dagdagan mo ang pakimkim sa amin. Alam mo na, para walang gulo. Tugon ni Renan. Natawa naman si Tatay Saturno. Seryosong tumitig sa kapitan. O sige, yun lang ba, Kapitan? Ako mismo ang magpupunta sa opisina ng iyong ama para maipabot ang aking pakimkim. Tatapusin ko lang ang aking mga gawain. Sige o, Mang Saturno. Makakarating kay Papa ang mga sinabi mo. Aasahan namin ang iyong presensya. Wika ni Renan. Napatango naman ang matanda bilang pagtugon. Nang makaalis ang kapitan, kagad namang nilapitan ni Eman ang ama. Napakasakim talaga ng mag-amang yan. Kaya sila yumayaman eh. Inaangkin nila ang pinaghihirapan ng mga tao. Bakit pumapayag ka sa ganun, Tay? Wika ni Eman. Hayaan mo lamang silang gawin ang kanilang nais, anak. Huwag lang darating sa punto na may sasaktan sila na ating kabaryo. Dahil kapag napuno na ang timba ng tubig, siguradong aapaw. Sa ngayon pinagtitimpian ko muna ang mga yan. Lalo na't nangako ako sa ating kanununuan na kailanman hindi ko gagamitin ang ating kakayahan upang manakit ng kapwa. Pagpapaliwanag ni Tatay Saturno. Hindi alam ni Eman kung matutuwa ba siya sa mga sinabi ng ama o maiinis dahil hinahayaan lamang nito na lamangan sila. Nagpatuloy sa panggagamot ang mga ito. Gabi na nang matapos sila Eman. Kaya naman dahil sa pagod, kagad na nakatulog si Tatay Saturno. Ngunit habang nagliligpit ng mga gamit, bigla namang dumating si Kapitan Renan. Oy, Tutoy, nasan ang tatay mo? Mukhang nalimutan niya yata ang pangako niya sa ama ko. Wika ng kapitan. Pero Kapitan, tulog na po si Tio. Napagod po siya sa panggagamot kanina eh. Kaya maaari po bang bumalik na lamang po kayo bukas? Tugon ni Emil. Ikaw ba ang kausap ko, iho? Di ba hindi? Kaya tumabi ka dyan. Nasan ang tatay mo, Eman? Pakisabing narito ako. Tulog na ang tatay. Bumalik ka na lang bukas, Kapitan. Huwag kang mag-alala. Dahil babanggitin ko sa kanyang naparito ka. Wika ni Eman. Napakamot sa ulo ang kapitan. Hinugot ang baril at kinasa. Saka itinutok sa binata. Susunod ka ng kusa o susunod ka habang hinahabol ng bala ng baril ko? Dalian mo. Gisingin mo ang matandang yon. Wala akong pakialam kung pagod siya. Banta ni Renan.
Sasagot pa sana si Emma nang biglang nagsalita ang ama. Ibaba mo ang baril mo, Renan. Tandaan mong nasa bakurang kita. Pumasok na kayo sa loob, Eman. Ako na ang bahala rito. Utos ni tatay sa turno. Kagad namang sumunod ang magpinsan sa utos ng ama. Hoy tanda, nasa na ang pakimkim na pinangako mo sa akin kanina? Hinihintay ka ng papa ko, pero hindi ka sumipot. Wika ng kapitan. Pasensya na kung hindi ako nakapunta. Naging abala at dala ng pagod. Nakatulog ako. Pero heto ang pakimkim ko. Pasensya na kung puro barya lang yan. Hindi naman ako kumikita sa panggagamot. Lalo na't libre lamang ang aking serbisyo. Wika ni tatay sa turno. Napangiti naman si Renan. Kagad na dinampot ang isang garapo na puno ng barya. Yan. Ganyan ang gusto ko. Maayos kausap. Hindi yung marami pang satsat. Muling wika ni Renan. Matapos makuha ang nais, kagad na umalis sa mga ito. Nagpaalam naman si Emil na magpupunta sa bahay ng kaibigan. Ngunit kinabukasan, pagka-uwi ni Emil, puno ng pasa ang buong katawan at iika-ika kong maglakad. Anong nangyari sa iyo, Insan? Bakit puno ka ng pasa at pilay ka pa? Tanong ni Eman. Si Kapitan Renan, binugbog ako at pinahirapan ng mga tauhan niya. Kaya ito ang nangyari. Nagalit ata sila dahil sumagot ako kahapon. Tugon ni Emil. Walang iya talaga ang kapitan niyan. Bukod sa gahaman, napakarumi pa ng budhi. Wika ni Eman. Nakita naman ni tatay sa turno ang nangyari sa pamangkin. Nag-iba ang aura ng mukha nito. Sobra na ang kasamaan ng mag-amang yan. Tama ang ating mga kabaryo. Dapat lamang turuan ng leksyon ng mag-amang yon nang magkaroon ng takot. Anong ibig mong sabihin, tay? Itutuloy mo ba ang balak nyo? Handa nang sumabog ang bulkan. Mamayang gabi, merong iiyak. Tignan na lamang natin kung hindi pa magtanda ang mayor na yan. Wika ni tatay sa turno. Nang araw na yon, hindi nang gamot ang mag-ama. Pinagpahinga ni Eman si Emil at ang binata ang gumawa ng gawaing bahay. Samantalang si tatay sa turno naman, nagkulong sa silid. Labis na nagtataka si Eman sa ginawa ng ama, kaya naman palihim itong pumuslit sa kwarto nito. Laking gulat ni Eman nang makita ang ama na napapalibutan ng itim na kandila. Nagriritwal ito habang hawak ang malaking salagubang na matagal ng alaga ng ama. Tinalian yun ni tatay sa turno ng puting sinulid. Sa kanito hinayaang lumabas ng tahanan. Nang matapos ang ritual, nakita ni tatay sa turno na pinapanood siya ni Eman. Maging handa ka, anak, sa mga magaganap. Dahil panigurado, babalikan tayo ni Elias. Lalo na't may lahi itong mambabarang. Wika ni tatay sa turno. Naghintay ang mag-ama hanggang sa bumalik ang malaking salagubang. Pula na ang sinulid na nakatali dito. Ibig sabihin lang, nagtagumpay ito na isumpa ang biktima.
Kinabukasan kagad na umugong ang balitang may malubhang karamdaman ang kapitan. Kalaunan, ibinalita sa lahat na yumao na ito. Marami ang nagbunyi, ngunit hindi nila pinapahalata sa takot sa mayor. Sa kabilang banda naman, nalaman ni Mayor Elias na binarang ang anak, kaya gumawa ito ng paraan upang gumante. Ngunit sa pagkakataong yun, handang-handa na si Tatay Saturno sa mga magaganap. Sinubukan ng alkaldeng taniman ng sakit ang anak, ngunit kagad itong napigilan ni Tatay Saturno. Hindi nagpatalo si Mayor Elias, kaya naman nagtagisan ng lakas ang dalawa. Tay, baka naman mapahama ka sa ginagawa mong paglaban sa sumpa ni Mayor. Wika ni Eman. Di baling ibuwis ko ang aking buhay. Maisalba ka lamang. Hindi ako papayag na aabutan pa ng kinabukasan ang mayor na yan. Lalo na tama na ang kasamaan niya sa ating mga kabaryo. Tugon ni Tatay Saturno. Sa puntong yon, alam ni Emma na seryoso ang ama sa nais nitong gawin. Kaya naman sa halip na magduda, nanalig sa Diyos si Eman maging si Emil. Ilang sandali pa ay bumagsak si Tatay Saturno. Nawalan ito ng malay. Kaya naman ipinagpatuloy ni Eman ang ginagawa ng ama. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagising si Tatay Saturno. Pinatay nito ang mga kandila at matamis na ngumiti. Pinag-alala mo kami, Tay. Sana nagtagumpay tayo sa pagtalo sa mayor na yon. Wika ni Eman. Malalaman natin yan bukas. Pero sigurado kong sa pagsikat ng araw, may bagong mangyayari sa aking kinabukasan. Tugon ni Tatay Saturno. Kagaya ng sinabi nito, nagbunyi ang buong baryo nang malaman na namaalam na ang malupit na mayor. Matapos ang lahat ng nangyari, nagpatuloy lamang sa panggagamot ang mag-ama. Ngunit kahit wala silang hilig sa politika, pero dahil tinitingala sila ng mga tao sa lugar, pinilit sila ng mga ito na tumayo bilang alkalde at kapitan ng lugar. Hindi naman nabigo ang mga tao sa kanila. Nagampanan ng maayos ng mag-ama ang kanilang mga tungkulin. Ngunit kahit ganon, ipinagpatuloy pa din nila ang panggagamot sa kapwa. Pinagsasabay nila ito para lamang mapaglingkuran ang mga tao. Habang si Emil naman, naging kaagapay ng mag-ama sa kanilang gawain. Ngunit kahit wala itong interes sa lihim na karunungan nung una, hindi na siya nagdalawang isip na pag-aralan ito. Magpasa hanggang ngayon, kahit wala na si Tatay Saturno, patuloy pa din ang magpinsan sa pagsisilbi sa mga tao sa lugar. Kahit matagal na silang lumayo sa politika, patuloy pa din ang magpinsan sa pagsisilbi nila sa kapwa. Lahat ng ito ay dahil lamang sa mag-amang albularyo at mambabarang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Nonong. Taong 1996, probinsya ng Tagbilaran. Karamihan sa mga bahay sa lugar ay may silong o nakaangat ang sahig sa lupa. Maraming dahilan kung bakit ito ang naging disenyo. Dahil sa baha, mababangis na hayop,
iwas sa singaw ng lupa at iba pa. Ngunit ito pala ang magpapamulat sa ating tagabahagi na totoo ang mga kakaibang nilalang at nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Kasama ni Nonong sa bahay ang asawang buntis at nanay na halos hindi na makalakad dahil sa sakit. Madalas nagrereklamo ang asawa tuwing gabi. May nadidinig siyang kaluskos sa ilalim ng bahay. Kahit wala naman silang aso o mga alagang manok. May kasama ding tunog na parang galing sa baboy. Hindi na ito pinansin pa ni Nonong. Gawa nang wala naman siyang naririnig maliban na lamang sa ungol ng ina sa tuwing inaatake ng arthritis. 3 buwan pa lamang ang tiyan ng asawa hanggang sa isang umaga. Habang naglilinis sa paligid, napansin niya na may kahig ng lupa sa ilalim ng bahay na tila pinaglubugan ng baboy. Sinuong niya ang ilalim at merong nakita. May kakaiba itong amoy. Amoy ebak ng baboy. Mapanghe at parang nabubulok na basura. Basta nakakasulasok sa ilong. Napapaisip ito sa sarili na totoo ang mga sinasabi ng asawa. Maaaring may baboy damong gumagala tuwing gabi dahil nasa gilid lamang ng gubat ang bahay nila. Napapadalas na tong nangyayari ah. Gawan ko kaya ng bitag. Makukuha din kitang baboy ramo ka. Wika ni Nonong sa sarili. Nilagyan niya ng lubid at yung kabilang dulo ay pinalusot sa siwang ng sahig, papunta sa itaas. Kung sakaling muling magreklamo ang asawa, hihilahin niya ito para maghapos ang hayop. Habang ginagawa ni Nonong ang patibong, naisip nito ang malaking baboy ramo. Magiging pagkain ng pamilya at dadayuhin ng mga kaibigan para makipag-inuman. Matapos mailagay, nagtarak pa ito ng patpat sa magkakaibang direksyon para masiguradong mauhulog ang hayop sa patibong niya. Sinabihan niya ang asawang naniniwala na ito sa sinasabi at uhulihin niya kung anuman ang kumakalusko sa ibaba. Natanong ng asawa kung huhulihin na niya ang aswang. Napakunot ang mukha ni Nonong. Sinabing hindi naman siya naniniwala sa ganong mga nilalang. May bakas din ng baboy ramo, dagdag pa niya. Basta may kutob akong aswang yon. Palibhasa kasi taga Maynila ka at walang alam sa ganitong bagay. Dala mo kaya yan dito? Wika ng asawa. Jesus! Aswang! Walang ganun oh! Hindi ako natatakot sa hindi naman totoo. Hindi sa patayo aswang. Sa tao lang din ako natatakot at sa Diyos. Maniwala ka dyan. Tignan mo na lang kapag nahuli ko na yung baboy ramo. Umakyat ka na nga sa taas at baka mabinat ka pa. O ayan, dahan-dahan lang sa hagdan. Muling wika ni Nonong. Kinagabihan, nakiramdam lamang si Nonong. Tulog na ang asawa at ang nanay naman ay nagpapahid ng langis sa paa at balikat. Yung bakas sa ilalim ay nasa tapat ng higaan ng nanay ni Nonong. Lumalalim ang gabi, ngunit wala namang nangyari. Kaya tinabihan na lamang ang asawa para matulog. Hanggang sa biglang sumigaw ang ina sa kabilang silid na parang may kinakatakutan. Kagad itong pinuntahan ni Nonong at nakitang may tinuturo sa paanan ng katre. Tinitigan itong mabuti ni Nonong. Mukhang buhok ngunit parang bulate na may buhay. Nagtataka noon si Nonong hanggang sa sinabi ng ina na isa itong aswang. Hindi nakapagsalita si Nonong. Sa halip nilapitan niya ang buhok ngunit nawala ding bigla. Imposible namang guni-guni lamang dahil dalawa sila ng ina na nakakita.
Pinuntahan at sinuri niya ang silong. Sumilip doon banda sa hagdan. Nakapatiwalik si Nonong. Nakatuwad at ang ulo ay nakadungaw sa ibaba. Ngunit sobrang dilim sa ilalim kaya wala itong nakita. Hanggang sa umalog ang bahay. Pagtingin ni Nonong sa lubid na nakatali sa haligi sa itaas. Tila may napakalaking hayop na nahuli ang patibong. May kaunting kaba si Nonong. Ngunit inisip lamang na baboy ramo ang nahuli. Dali-dali itong bumaba. Pumasok sa silong ng bahay at maniwala man kayo sa hindi. Halos maihi ito sa takot. Nang makita ang isang tao na may mahabang buhok. Nagpupumiglas kasabay ng nakakakilabot na pag-angil na parang naipit na pusa. Hindi malaman ni Nonong ang gagawin ng mga sandaling yun. Hanggang sa nagsisigaw na ang asawa ng aswang at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Paglabas ni Nonong, nakasilip na ang asawa at nakita na rin ang nilalang. Dahil sa pagkataranta, dumampot ito ng mga bato at pinagbabato ang nilalang. Hanggang sa may ilang kapitbahay na ang nabati ang atensyon. Nagbukasan na ang mga ilaw. May mga kalalakihan na ding nagpunta sa tahanan na may dalang itak. Habang ang iba naman pamalo at may tali pa ng aso. Pinagtulungan nila ang aswang, pinagpapalo, pinagtataga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tali ang tinamaan nila kaya nakawala ang aswang. Hinabol ito ng mga tao. Pati si Nonong nakisali na din at nagsisisigaw sa galit. Ngunit wala na silang naabutan. Mabilis ang mga naging pangyayari. Naglaho na lamang itong bigla. May isang kapitbahay na nagsabi na malala ang tinamong sugat ng aswang. Malalaman nila kinabukasan kung sino sa mga nakatira sa lugarang sugatan. Natulala na lamang noon si Nonong. Baka sa mukha ang halong emosyon, pagkamangha, takot at pagtataka. Ito pa lamang ang unang beses niyang makakita ng aswang. Dito niya napagtanto na tao lang din naman ito pero maitim. Yung mukha ay parang pusang galit at kagaya ng nabanggit. May sariling buhay ang mga buhok. Kinabukasan, inabangan ni Nonong ang dadating na balita. Nagbahay-bahay na ang mga residente at hinahanap ang aswang. Ngunit wala sa kanilang lugar. Hanggang sa 2 araw ang nakalipas, may nabalitaan silang may namatay na dalaga sa karatig baryo. Tadtad ng taga ang katawan. Hinala ng mga taga roon. Ginahasa ito dahil natagpuan sa gubat at hubot-hubad pa. Ngunit para sa mga nakasaksi, lalo na sa kapitbahay at pamilya ni Nonong, ito yung aswang na bumibisita gabi-gabi sa kanila. Malaki ang pagbabago sa pananaw ni Nonong tungkol sa mga kakaibang nilalang. Yung inaasahan niyang baboy ramo, aswang pala. Lahat ng ito ay nangyari nang dahil lamang sa silong. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.